Hello mga Mimosaurs! For today's video ay naisipan nga namin pumunta ng dagat dahil sobrang init ng panahon. At saka para mag-relax na rin dahil feeling ko nitong mga nakaraang araw ay stress na stress ako kahit wala namang dapat ika-stress. Ganun talaga mga Mima kasi syempre kailangan ko maghanap ng ikaka-stress ko para may dahilan kung bakit araw-araw akong mukhang haggard. At habang naglalakad nga kami dito ay parang nadagdagan yung stress ko. Ikaw ba naman pagbuhati ng lahat ng mga daladala namin habang yung dalawang kasama ko ay ang sarap-sarap ng lakad. May mga kubo nga rin dito na pwedeng rentahan. Pero mas pinili naming pumwesto dito sa may batuhan kasi mga Mima, wala kaming pera. Nagdala nga pala kami ng banig dito para may mailatag at maupuan dahil sobrang mabato nga sa part na ito. Paramihan na lang talaga kami mamaya ito ng mga bukol at pasa sa puwet. Pero carry bells lang mga Mima kung magkapasa at hindi rin naman mahahalata dahil kasing kulay lang din ang halaya. Yak na wala rin namang pinag-iba yung kulay. Heto nga pala yung mga baon namin mga Mima. Meron kami ditong tira-tirang cheese. Nakita ko lang dun sa aming ref. Tapos may milk kami dito. Itlog, buldak carbonara at yupoki. Yupoki, not my poki. Meron din kami ditong marinated chicken and beef barbecue at kanin. Sakto naman nga na sumunod agad sa amin itong gwapo kong asawa at may nautusan akong magpabaga dito. Nakapag feeling Disney princess ako ng berry slide. Dito nga mga Mima ay parang hindi ko nagugustuhan yung ikinikilos ng mga alon. Parang gusto niya kaming paalisin. Palakas na kasi yung tilamsik ng alon dun sa aming banig. Pero carry bells lang naman. Tuloy ang ganap dahil hindi pa nga tayo nakakakain. Alas 12 pa nga lang nung time na yan mga Mima. Kaya sakto lang din at makapag-iihaw pa kami. Lumapit na nga rin ako dito sa aking asawa para madama nung pinapaapoy niya yung init ng aming pagmamahalan at bumaga na siya ng mabilis. Ito namang si Zane ay lumipat na dito sa kanyang tita dahil itong banig namin ay basang-basa na nga dahil sa mga tilamsik ng alon. And after 100 years, sa wakas ay umapoy na rin nga itong pinapaapoy ng asawa ko. Isinalang ko na nga rin itong kawaling daladala namin dahil uunahin naming iluto yung itlog na itatappings namin mamaya sa buldak carbonara. At alam niyo ba mga Mima, nakalimutan kong magdala ng mantika para sa itlog. Yung mantika na inilagay ko dyan kanina ay mantika sana para sa pangpahid namin dun sa aming barbecue. Dalawa nga lang yung niluto naming itlog dyan kasi dalawa lang naman talaga yung itlog. Dalawa lang pala yung nadala naming itlog. Pagkatapos maluto ng itlog ay ibinuhos ko lang yung mantika at nagsalang na rin ako dito ng tubig para sa ating buldak carbonara. First time nga pala naming makatikim nitong buldak carbonara pati na rin itong yupoki. In-order ko nga ito sa TikTok shop mga Mima at ilang araw ko na nga rin pinipigilan yung sarili ko na hindi ito maluto sa bahay. Balak ko nga kasi talagang isama ito sa vlog. Niluto nga lang pala namin ito according sa instruction na nabasa namin sa packaging. Pinalambot nga lang namin ng konti yung noodles ng buldak carbonara tapos binuksan na rin namin itong yupoki. Isinama na namin sa noodles ng buldak itong rice cake ng yupoki para naman makapag-banding muna sila at makapag-party-party bago namin ihalo yung mga seasonings. Nagdagdag nga pala kami ng tubig dito kasi nga parang nag-dry na yung noodles at saka yung rice cake. Tapos inihalo ko na rin yung seasonings at sauce made with freshly picked tomatoes from the tallest mountain of Italy. What about yours? Charis. Sinaharot nga ako ng asawa ko dyan kaya tawa ako ng tawa. Ay, paniguradong masarap talaga ang kalalabasan nitong buldak at yupoki. Ikaw ba naman ang lutuin ng may pagmamahal at may bonus pang landi? At sa sobrang landian nga namin at ayan at nalimutan ngang ihalo yung gatas. Dapat sana kanina ay itong gatas na inilagay namin instead na nagdagdag kami ng tubig. Ayan, harutan pa more. Noong maluto na nga yung buldak carbonara at yupoki ay isinunod na rin namin kaagad iluto yung barbecue. At dito nga mga Mima, napansin ko na parang malapit na kami magkaroon ng pool dito sa banig. Mas lumakas na kasi yung tilamsik ng alon at marami na ring tubig yung aming banig. Kaya naman yung carbonara ay sinafety ko na sa may gilid-gilid. Mahirap na at baka paglingon namin ay magmukhang sinabawan na yung carbonara at yupoki. Mas marami nga pala yung baon naming beef barbecue dahil parang 3 stick lang yata yung chicken barbecue namin dito. At dahil nga 3 stick lang yung aming chicken barbecue at ang size pa ay small, medium at large. Panay nga ang pakyut sa akin itong asawa ko dahil akala niya siguro ay i-giveaway ko yung malaking hita ng manok. Abay sorry naman at talo-talo muna tayo. Kapag pagkain ang pinag-uusapan, hindi i-epekto sa akin yung pa-smile-smile mo na yan. Naglambing na nga lang ako sa kanya dyan para magkasundo na kami at ibigay niya na sa akin yung malaking hita ng manok. O, alam niyo na ngayon kung paano maglambing ang baboy. At ayun na nga at sa wakas ay naluto na rin itong aming mga pagkain. Kaya nagsimula na rin nga kaming kumain dahil nakakunot na itong noo ni Zane at parang gutom na gutom na. Ito nga palang buldak carbonara at yupoki na iniluto namin kanina ay medyo tumigas na. Sinipsip na kasi ng noodles at ng mga rice cake yung mga sauces niya kanina. Pero grabe mga Mima, ganito pala kasarap yung buldak carbonara na may yupoki. Walang halong eme mga Mima, masarap talaga siya. Habang nagvo-voice over nga ako ngayon ay parang tutulo na yung laway ko dahil nai-imagine ko na naman yung lasa nito. Tinanggal na nga pala namin yung badig mga Mima kasi punong-puno na siya ng tubig at basang-basa na. Patibayan at patigasan na lang talaga to ng puwet. Tuwang-tuwa nga ako habang
pinapanood ko ulit itong video na to kasi tingnan nyo naman si Zane dito laban na laban din talaga siya sa kainan. Hindi nga rin siya magpapahuli at marami nga rin siyang nakain dyan. Dalawang kamay ba naman ang gamit? Ewan ko na lang kung hindi ka pa maraming makain. Kimikim nga rin pala itong si Zane ng yupoki na may carbonara at alam nyo ba yung ginagawa niya? Sinisip-sip niya lang naman yung mga sauce. Ang akala niya pa nga ay cheese yung rice cake. Pagpasensyahan nyo na nga pala mga mima kung naisipan kong i-front cam itong aking camera para i-video itong nakakasuya kong muka. Gusto ko lang sanang i-flex dyan at ipakita kung gaano kasarap yung kinakain naming yupoki na may carbonara. Kaso lang mga mima, dahil dito ay narealize ko na hindi pala ako pwede magmukbang no. Hindi tayo pwedeng maging food vlogger dahil kulang tayo sa emotions. May kasama rin nga palang namkwang yung nabili kong bulda carbo at yupoki. Tama ba ako ng pagkakaalala mga mima? Namkwang ba ang tawag dyan? Basta, yan kasi yung naalala ko. Hindi nga lang ako sure kung yun talaga yung tawag. I-comment nyo na lang kung anong tawag dyan kung mali ako. Sa sobrang sarap nga ng bulda carbonara at yupoki ay naubos talaga namin mga mima. At syempre, pagkatapos kumain ay nagligpit-ligpit din kami ni Zane. Yung mga basura nga pala namin ay inilagay ko rin ulit sa basket para iuwi namin sa bahay. Tapos pinaligo ko na rin si Zane kahit na malalakas yung alon. Hindi kasi siya tumigil hanggat hindi ko siya pinapayagang maligo. May balak sigurong maging sirena itong anak ko. Saglit nga lang din siyang naligo dahil natakot na rin siya sa tilamsik ng alon. Tapos pakanta-kanta na lang siya sa gilid-gilid. At yun lang for today's video. Please like, share, follow, and subscribe. Babush!